Call me Luna, not my real name. This is a real story. Ito na yata ang nakakakilabot na nangyari sa buhay ko. Nangyari ito April 2018. Nangyari ang nakakakilabot na pangyayari noong gabi. Habang natutulog ako, may narinig akong paulit-ulit na katok sa pinto ng kwarto ko. Kaya nagising ako. Hindi ko na sana papansinin pero palakas ng palakas ang katok at nakakarinig na din ako ng kaluskos. Tumayo ako at tiningnan ng oras. Saktong 11:30 ng gabi. Sino yan? Tanong ko. Pero walang sumasagot at patuloy lang ang pagkatok. Kinabahan na ako pero nilakasan ko ang loob ko at binuksan ang pinto. Habang papalapit ako sa pinto, lalong lumalakas ang katok. Parang binubuhusan ako ng malamig na tubig nang makitang walang tao pagbukas ko. Tiningnan ko ang hallway, baka nagtatago, pero wala talaga. Sa takot ko noon, tumakbo ako sa kwarto ng parents ko at huli na ang lahat nang malaman kong nag-iisa lang pala ako sa bahay dahil may pinuntahan sila. Napatalon ako sa gulat nang biglang sumarado ang pinto. Sa lakas ng tibok ng puso ko, nahihirapan akong huminga. Nung time na yon, takot na ako. Lumapit ako sa pinto at damit, hindi siya nabubuksan. Natigilan ako nang marinig ko na naman ang katok. Napatras ako at lalong natakot na nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw. Umiiyak na ako at nagsimulang magdasal. Tumigil ang katok at pagpatay-sindi ng ilaw. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. Pagharap ko sa kama, unti-unting umaangat yung kumot. Yung parang may tao doon na nakahiga at unti-unting tumatayo. Nung oras na yon, gusto ko na lang himatayin dahil sa takot. Pilit kong binubuksan ang pinto ngunit ayaw talaga. Pakiramdam ko lalabas ng puso ko sa lakas ng pintig nito. Mom! Dad! Umiiyak kong sabi. Kahit alam kong wala sila sa bahay, tinatawag ko pa rin ang pangalan nila. Ayaw ko na. Takot na ako. Pagtingin ko dun sa kama, unti-unting naalis yung kumot at tumamad sa akin ang isang babae. Nanlaki ang mga mata ko. Nakasuot siya ng mahabang kasuotan, yung parang kay kamatayan pero sa kanya kulay pula. Lahat itim ang mata niya at may umaagos na dugo dito. Maraming sugat ang katawan niya at hanggang bewang ang buhok niya. At ito ang pinakamalala, mayroong lumalabas na mga uod sa katawan niya, sa mata, sa ilong at tenga. Unti-unti siyang naglakad papuntang direksyon ko at sa bawat lakad niya, tumutunog ang mga buto niya. Nagsimula na akong magsisigaw. Sa buong buhay ko, iyon ang nakakatakot na nakita ko. Nanginig ako sa takot. Gusto kong tumakbo pero hindi gumagalaw ang binti ko. Nung oras na yon, hiniling ko na sana panaginip lang ang lahat. At nung oras na yon, wala akong magawa kundi ang umiyak, pumikit at nagdasal. Lord, please save me. Ramdam kong malapit na siya sa akin at nang nasa harapan ko na, naramdam kong may mga uod na gumagapang sa katawan ko. Ang bibig niya ay malapit sa tenga ko at nanginig ako sa binulong niya. Kunin ko ang kaluluwa mo. Yung boses niya sobrang lalim, parang galing sa hukay. Mawala ka sa pangalan ng Diyos. Hinigit ko ang kwintas ko na nakalagay sa leeg ko na Jesus Christ na nakapako sa krus at iniligay sa leeg niya.
Di ko alam kung saan ako humugot ng lakas para masigaw yon, at saktong nabuksan ko ang pinto. Nalidalig akong tumakbo palabas ng bahay. Rinig ko ang sigaw ng babae. Pakiramdam ko mas ligtas sa labas. Lumipas ang ilang minuto at nawala na yung sigaw. Pero hindi ako bumalik sa loob. Nanatili ako sa labas. Alas 5 ng umaga dumating ang parents ko at nagtaka sila kung bakit nasa labas ako ng bahay. Minsan nakikita ko yung babae sa panaginip ko. Sinasakal ako kaya di ako nakakatulog kapag di ko katabi ang parents ko. Natatakot ako. Oo, nakakatakot sila. Pero wag nating kalimutan na nandyan ang Diyos para iligtas tayo. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.